A blessed Friday morning po sa ating lahat, sa lahat ng aming mga digital brethren po across the globe. Welcome back po dito sa ating daily morning tilaok dito sa The Sanctuary Church Community Fellowship International. Ako po ang inyong makakasama ngayong umaga, Sister Claire Duguna. But before we start po, mga kapatid, let us pray and let us offer itong napakagandang araw na to sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat po minsan pa sa biyaya mo sa amin. Another breath of life, Lord, na pinagkaloob mo sa amin ngayong umagang ito, Panginoong Diyos. Isang evidence, Lord, ng patuloy na pagbibigay mo sa amin ng pag-asa, ng habag at awa, Lord God, at minsan masilayan pa yung kagandahan ng iyong kabutihan, Panginoong Diyos, sa aming buhay. Lord, this morning, ano man yung aming mapagbubulay-bulayan na mga salita mo sa umagang ito, may we be reminded, Lord God, ano yung accountability and responsibility namin bilang iyong mga tinawag. Lord God, ano yung main duty namin sa kingdom mo, Panginoong Diyos. And Lord, sa lahat na makakarinig sa salita mo ngayong umaga, patuloy na pagpapala ang igawad mo sa kanila. Marami pong maabot na mga anak mo ang iyong morning devotion na ito, Panginoon. At inaalin namin ang lahat ng ito sa iyo. Wala pong ibang maluwalhati at maitaas sa aming kalagitnaan, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Samahan niyo po ako sa ating focus verse ngayong umaga, coming from Acts 20 verse 28. I will be reading po sa Berean Standard Bible Version. Ang sabi po diyan, "Keep watch over yourselves and the entire flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which He purchased with His own blood." So, ang ating weekly theme po ngayon, simula po nung Wednesday, if you are following our page po, no, is all about a pastor's calling. So, dahil buwan ng Oktubre po ngayon, hindi lang Teachers Month ito, kundi sa ating mga believers, ito po ay pagbibigay pugay sa buhay ng ating mga talagang very passionate na mga itinakda ng ating Panginoong Diyos, mga authority, mga men of God na itinalaga ng ating Panginoong Diyos sa ating mga kanya-kanyang bahay-sambahan. So, ano ba yung calling ng isang pastor? Kasi yes, alam natin, calling siya mula sa ating Panginoong Diyos. But please allow me to expand at maintindihan natin ano nga ba yung trabaho ng isang pastor over the flock of God. So, based on our verse this morning, coming from Acts 20 verse 28, a pastor's calling is all about a divine appointment. Sabi nga po, it is more than just a job, no? But it is a sacred invitation mula sa ating Panginoong Diyos, no? Appointed by the Holy Spirit. Hindi ito merely career choice lang nila, na magpasaya ng tao, maging pleaser ng mga tao, but it is a sacred calling mula sa ating Panginoong Diyos. At part of that calling, pagkatawag ng Panginoong Diyos sa kanila, inspired by the Holy Spirit, mga kapatid, hindi kung kani-kaninong udyok lang, it is for them to be overseers, no, sa lahat ng mga tinawag ng ating Panginoong Diyos na inintrust sa kanila under their spiritual leadership and care. So, hindi sila tinawag, mga kapatid, para lang pasayahin ng tao, para lang pagbigyan, maging a counselor lang pag kailangan mo ng prayer, pag kailangan mo ng kagalingan, pag kailangan mo ng advices. Hindi po, but to be an overseer sa lahat ng ipinagkatiwala ng ating Panginoong Diyos under their care. So, ang kanilang pinaka-big boss, hindi ang tao, kundi ang ating Panginoong Diyos na tumawag sa kanila. Another thing, a pastor's calling is all about personal vigilance. Bakit po? Sabi nga, di ba, overseers sila. So, yung watchfulness, it should begins mula sa kung sino yung overseers. So, sinabi dun sa verse natin kanina, pay careful attention to yourselves. Sabi sa mga pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Diyos. So it reminds our pastors din na
i-guard nila yung kanilang sarili, yung spiritual health and integrity nila, which is the very main foundation para maging effective sila as ministers ng ating Panginoong Diyos. Dahil sabi nga po, a healthy leader leads a healthy flock. Pero para sa akin po, I'm not just talking about yung spirituality po ng ating pastor, but ito po ay paglalambing sa lahat ng aming minamahal na pastors and pastora across the globe na please do take good care din po sa inyong mga physical health. No, alam namin lahat, hindi kayo pabata, kundi dumadating na din sa nagkakaedad. But please, take good care of your physical health po, your daily diet, be watchful po sa mga kinakain ninyo. Dahil nga po, sabi nila, yung ating puhunan dito sa earthly ministry natin, walang iba, kundi ang ating katawang lupa. So, please do take good care po sa inyong mga pansariling mga katawan. Alam namin nga, di ba, hindi ganun kadali yung binubuhos ninyong energy, no? Sa prayers pa lang sa aming lahat na napakamababait na mga kawan ninyo ay nangangailangan na talaga ng matinding puwersa at kailangan din ng inyong mga physical bodies ng talagang magandang pangangatawan. And as Pastor's Calling, pangatlo na po tayo, it is all about shepherding responsibility. Di ba pag sinabi ngang pastor, ang counterpart meaning nito palagi ay isang pastol, isang shepherd. Ibig sabihin, nangangalaga, nag-aaruga ng isang kawan. But please take note ng isang pastor, he is not called or she is not called not just to care for the flock, no? Hindi lang para mag-preach, para mag-rebuke o pulisin tayo pag may mga lapses tayo, but most importantly, i-nurture tayo, protektahan tayo, at i-guide tayo. Lalo na sa mga critical season ng journey natin, sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. So kaya wag tayong magtataka mga kapatid kung bakit may mga mentoring, no, may mga leadership training na ginagawa ng ating pastor. That is for us. Actually, that is ang pinaka-main beneficiary niyan, walang iba kundi tayo. Yung magkaroon minsan ng one-on-one kamustahan tayo. Dahil part yun ng divine assignment nila. So paano nila malalaman yung kanya-kanya nating mga pinagdadaanan o yung anong support yung need natin from them kung hindi nila yun ginagawa. So this includes emotional, not just spiritual, but sometimes physical support na ginagawa nila sa mga taong, again, ipinagkatiwala sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Kaya, let's give time din naman mga kapatid dahil part yon ng shepherding responsibility ng ating mahal na mga pastor. Kapag minsan, pag wala ka, hahanapin ka niyan. Kasi part yon ng responsibility nila. Pagka medyo nararamdaman niya na may something sa'yo, magchat-chat agad sa'yo, di ba? Huwag kang magtataka. Kasi that's their way of showing that they truly care not just for you but for your soul. And Pastor's Calling is all about reminding all of us yung value po ng church. Ibig sabihin, pinapaalala lang na ang church is precious. It is purchased, hindi lang ng kung ano-ano, kundi purchase ito ng dugo ng ating Panginoong Diyos. Meaning, it is a reminder of its worth. No? Naalala ko po, nung naaral ko po ito, naalala ko nang pumasok sa akin, yung prayer lagi ng aming mahal na pastor, pagka nagpapapray kami, pag kami yung naatasan niyang mag-exhort, mag-preach, o maging devotion for a specific Sunday, hindi mawawala lagi sa prayer niya na, Lord, bigyan mo ng understanding yung anak mo na yung kakaharapin niya, yung pakakainin niya, ay yung hinugasan mo ng iyong dugo. And that's what I mean, yung maintindihan na yung haharapin mo, yung finifeed mo, no, yung kinikare mo sa harapan mo, ay mga hinugasan ng dugo ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, yung value ng mga kaluluwa na ipinagkatiwala ng Panginoong Diyos sa kanila, mga kapatid. This underscores or elevates yung weight
and seriousness ng pastoral duty and responsibility. Kaya there is a need for reverence po, mga kapatid. And being a pastor, part ng calling ng isang pastor, it requires divine wisdom din and strength that they need. Not just human effort, kasi anytime pwedeng mag-give up, anytime pwedeng mag-give in, di ba? But through the wisdom and strength na mula sa ating Panginoong Diyos, they can lead His people doon sa kanaisan ng ating Panginoong Diyos. And the very main essential part, para masustain nila yung calling na yun na mula sa ating Panginoong Diyos, is yung deep na prayer life po, mga kapatid. Kaya I salute po sa lahat ng mga pastors na talagang everyday, daily, madaling araw, gising na, ano yung gagawin? Para lang iluhod tayo lahat sa ating Panginoong Diyos. And that's part of their duty, mga kapatid. Behind, tayo na nanaginip, natutulog, o minsan wala tayong pakialam, pero sila, grabe, daily, inilalatag tayo sa paanan ng ating Panginoong Diyos. And I hope na ma-remind tayo at ma-appreciate natin yung bagay na yon, mga kapatid. So, sa atin naman, ano naman yung dapat nating gawin in support sa calling na meron ng ating mga pastors? So, as the church, we pray for our pastors. Ito yung prayer focus natin ngayon. To pray for pastors, to our beloved pastors, to faithfully care for God's people with wisdom and strength, remembering the great price Jesus paid for the church. So, bilang mga kawan ng ating Panginoong Diyos, bilang mga flocks, ng ating mga pastors na pinagkatiwalaan ng Panginoong Diyos. Always pray for them, support them with encouragement and grace, recognizing yung weight ng calling na meron sila. Kasi mga kapatid, they also have spiritual battles na kinakaharap. Minsan hindi naman nila yan sinasabi sa atin Minsan tahimik lang yan. May sariling laban, silently lumalaban din. Bukod sa kanya, sa sarili niya, sa pamilya niya, yung buong kawan ng Diyos, isa-isa, iba't iba. Sabi nga, nasa ICU ang church, iba-iba ng ugali, iba-iba ng problema. So take note, isang tao lang yung pinagkatiwalaan ng Panginoong Diyos para gawin yun. So, dapat lang din naman talaga natin, they deserve the high regards and high honor, mga kapatid, sa calling na meron sila. At paano natin sila masusuportahan, mga kapatid? By being teachable at united in togetherness palagi sa mga dapat nating gawin na ginaguide din naman kasi nila tayo, di ba? So wala naman, kagaya ng isang magulang as our spiritual parent, wala silang nais kundi ma-reach natin yung fullness, yung potential natin of what God wants us to be, mga kapatid. So before po ako magtapos, allow me to pray for all our pastors and sa lahat din ng nakikinig sa atin ngayon. Samahan niyo po ako. Pag-pray po natin silang lahat. Hallelujah, Lord Jesus. O God, patuloy na nagpupuri kami at nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, kasi we have a pastors and the pastor's wife behind them na patuloy, Lord, na naigipaglaban sa divine calling na pinagkatiwala mo sa kanila. Lord, kagaya ng mga na-mention po namin kanina, Lord, hindi biro yung ipinagkatiwala mo sa kanila. Hindi ito ordinaryong career lang sa mundo na anytime pwedeng mag-resign, anytime pwedeng ipasa sa iba. But Lord, hindi. It is a divine assignment na inspired by your Holy Spirit, Panginoong Diyos, na kaakibat nito ay a reminder na yung nililid nila, Panginoong Diyos, ay mga buhay na mga taong hinugasan mo po ng iyong dugo, that you have paid for a price, Lord God, na hindi kailanman mababayaran ng kahit na anumang bagay dito sa mundo.
Lord, yung shepherding responsibility nila hindi biro, given na iba-iba yung aming mga personality, yung aming the way we live our life, Lord, and yung teachability namin, Lord God, iba-ibang level. Kaya tulungan niyo po ang aming mga pastors and pastora, Lord God, na itinalaga niyo sa aming kanya-kanyang sambahan, Panginoong Diyos, ngayon, na patuloy pour out to them yung divine wisdom and strength na nagmumula lamang sa inyo, Panginoong Diyos, that they may lead your people, O God, going back to the image, Lord God, original design na kinreate nyo na po sa amin simula pa nung una pa lamang. And Lord, bilang mga kawan mo, Panginoong Diyos, pakita din namin yung suporta namin sa divine calling ng aming mga pastors by being teachable, Lord God, maging accountable din, Panginoong Diyos, sa aming mga personal na buhay to support our pastors not just spiritually, emotionally, but financially, Panginoon, sa kanilang mga needs, Lord God. Lord, sila din may mga silent battles sila. Minsan hindi lang nila pinapaalam sa amin. But Lord, please always cover them with your precious blood, Panginoong Diyos. Na ano man yung pinagdadaanan din nila personally ngayon, kayo yung patuloy na magpalakas sa kanila, mag-remind sa kanila that their labor will never be in vain. At one day, pagharap nila sa inyo, maririnig po nila, if they don't faint, if they don't give up, maririnig nila ang katagang, well done, my good and faithful servant. Lord, hindi lamang sa aming tatay, Pastor Vic Dimaano and Mami Lita Dimaano, Lord, but Lord, sa lahat ng mga pastors across the globe, God, please, a double portion of blessing ang patuloy na igawad mo po sa kanila. Protection, Panginoon, and anointing na Lord na maipapasa hanggang sa mga susunod na mga generation ng leaders na ipagkakatiwala mo, Panginoong Diyos, sa iyong church. Marami pong salamat sa lahat ng ito at binabalik po namin sa iyo ang papuri at pagsamba at patuloy na kalooban niyo po ang masunod sa buhay ng bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen and amen. God bless you all, mga kapatid.